Ito si Manang Amy ba? Alam niyo guys, nabubuisit ako kay Manang Amy. Kay Senator Amy. Huwag ganun. Ang daming nag-aalaga dyan sa kapatid mo. Sa Malacanang. Baka pa nga sinusubuan pa yan ng cocaine ng asawa niya eh. Tapos mayroon ding isang taga-subo na isa. O taga-pangalaga. Taga-massage. It's impossible. Huwag mong sabihin, Senator Amy, na yung kapatid mo walang nag-aalaga sa kanya sa Malacanang at iban. Sabihin mo mismo sa kapatid mo, bumaba na siya dahil nga na-overdose siya sa cocaine at talagang obvious na sa mga tao at nakakahiya na. Ganun lang yun, simple. At manawagan ka dyan sa amin in uniform. Hulihin niyo na yung kapatid ko para, kung ayaw niya talagang bumaba dahil nga adik nga dyan, juntik yan. Ganun, simple. Yun, umuwi ka na, magpapagamot ka na, kailangan mo nagaan sarili mo, di ba nag-aalaga sa'yo, anong wala? Anong wala, yan dyan na nga si Auntie Claire eh. Mahal na mahal nga ng Auntie Claire yan eh, andun nga, di ba? Manang Amy, sabihin mo, dyan sa mga men in uniform, hatakin nyo na ang kapatid kong Jundek. Ganon. Maniniwala kami sa'yo, concern ka sa Pilipinas. Pero pagka ganyan, Manang Amy, pag hindi mo yan ginawa, hindi ka naman talaga tutulungan, promise. Pag hindi ka kikilos, gustong-gusto ka namin dahil matapang ka. Pero pagdating dyan, parang hindi ka talaga, sis kapatid mo, parang wala nang dangal ang mga Marcos, masisira ka lang dyan. Kapag hindi mo yan gagawin, Manang Amy, pati ikaw, madadamay dyan sa kalukuhan ni Bongbong Marcos na yan na kapatid mong adik. Adik. May taga-subo ng cocaine yan. May taga-subo dyan. Huwag kang mag-alala. Lablab nila yan. Sinusubuan nila yan. Diyos me Lord, walang mag-aalaga. Meron. May taga-subo, may taga-massage. May taga-wit po.